Mga bay, istoryahan ni nato ang giingon nga nagbalhin-balhin og ospital ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez. Aron ato aning maklaro unsa gyoy nahitabo, mangayo tag-update gikan sa atong kauban nga si Mobile Journal Amy Atienza. Amy? Ayong hapon, Chiki. Nandito pa rin tayo ngayon sa Veterans Memorial Medical Center kung saan makita natin ay dinala dito at palipat-lipat nga ng ospital ang Office of the Vice President, Chief of Staff, Undersecretary Zulaika Lopez. So ayan, makita natin dito ay sa likod natin, medyo pagkaya pa naman na hindi katulad kanina sa St. Luke's kung makikita natin ay napakadaming Chiki. Okay, choppy yung linya ni Amy, no? Pero ang sinabi nga ni Amy ay nilipat nga. Alam naman natin lahat na nagsimula to sa Veterans Hospital, tapos nilipat sa St. Luke's Medical Center. Itong dalawang hospital na to ay nasa QC lang naman o Quezon City, no? Mga kaigsuunan. Unya, gibalik siya dito sa Veterans Medical Center. Suwaya na to og kuan og tawag usab si Amy. Sorry Amy, nagbisaya ko ng konti. Pero Amy, go ahead. Yes, Vicky. Ayun nga, kanina mapapansin natin sa St. Luke's, napakarami ang nag-aabang kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, makikita natin mas payapa na ngayong hapon ang pag-aabang ng ilang mga nanonood at ilang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, pati na rin ni Attorney Lopez. At yun nga, ang kailangan na lang natin abangan ay sa Lunes ay may hearing ulit ang Office of the Vice President para sa kanilang budget. Amy, klaruhin lang namin, no? Anong meron dun sa sa St. Luke's na wala sa veterans? Kasi 'di ba nilipat siya from St. Luke's to veterans? From veterans to St. Luke's pala. Yes, Chiki, initially kasi ang gusto talaga nila is sa St. Luke's makapunta at makapagpa-check up itong si Attorney Lopez. Pero yun nga, dahil nga din hindi masyadong nagampanan, nun daw sinasabi ni Vice President Sara Duterte na drivers talagang kinailangan muna nilang manatili ng higit isang oras doon sa veterans. At yun naman, nalipat din sila para magpa-check up. At hindi nga lang daw kasi yung anxiety attack ang iniinda nitong si Attorney Lopez kasi parang bumabalik din daw yung back pain, yung scoliosis na meron si Attorney Lopez. At yun nga, nung time na around 12:30 p.m. kanina, cleared na naman daw at stable na daw ang condition ni Attorney Lopez. Kaya inalaw na siya na ma-discharge ng St. Luke's, lalo na yung mga professionals doon. Pero dahil nga gusto pa rin ni Attorney Lopez na magkaroon pa ng recovery period, ay bumalik siya dito sa Veterans Memorial Medical Center, Chiki. Around 1.5 hours ago ay nakausap ko ito si Amy, no? Tapos sinabi niya ay hinihintay pa na mag-recover itong si Attorney Zulaika Lopez. Kamusta na ang pakiramdam niya ngayon, Amy? Sa ngayon wala tayong balita kasi private ang room, of course, na nakuha nito si Attorney Lopez. Pero yun nga, kung makikita natin kanina pagbaba niya sa van, inasistehan pa siya ni Senator Bato de la Rosa, ay talagang hindi siya bumibitaw kay Vice President Sara Duterte at talagang yakap-yakap siya, ayaw niya magpaiwan kay Vice President Sara Duterte. At yun nga, talagang umiiyak siya dahil siguro naging emotional na rin siya sa mga nangyayari ngayong araw. So yun talaga iniinda niya yung anxiety attack dahil dito talaga matapos-tapos din yung kilo niya at yung feeling niya na nagsusuka siya sa ospital kapag dinadala siya sa ospital. Okay, mauto. I hope napasabot na to ang publiko bahin ani. Daghan kaayong salamat sa imong pagpasabot. Mobile journalist Amy Atienza.